Just in, President Ferdinand Marcos Jr. remains in Malacanang and skipped a 9 a.m. event today. He was represented instead by Executive Secretary Ralph Recto, who told reporters that the President is fine. Ayos lang ang Pangulo. Ito ang statement ng ES Recto. He is fine. It's only natural for his doctor to recommend that he rest for a week. I too had diverculitis last year twice and had downtime for a week each time. PBBM is catching up on paperwork. Yan. So, pang ilang araw na ito, mula nung dinala ang Pangulo sa St. Luke Hospital, at yun, sinabi nila na diverculitis. Although, itong si Dean Chase, meron din siyang post, I don't know how true, na atrial fibrillary, parang irregular heartbeat pattern. Yun yung sinasabi ni Dean Chase sa kanyang sources na nasa Malacanang. So, hindi mo maiwasan talagang mag-isip, ano ba talaga ang sakit ng Pangulo? At talaga bang gumagaling na siya? Ang pinaka-the best sanang gawin nila, magpakita ng medical certificate galing sa St. Luke's o ang doktor mismo sa St. Luke's ang magsalita, kasi kung doktor nang nagsasalita or a medical certificate galing sa St. Luke's, paniniwalaan ko na. Ito si Auntie Claire Castro nagsasalita, ES Recto nagsasalita. I don't know sa inyo kung 100% nyo bang paniniwalaan ang kanilang sinasabi. Ito, opinion ko lang ito. Hindi ako totally naniniwala sa kanilang sinasabi. Karapatan ng taong bayan na malaman ang tunay na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo dahil nakasalalay sa kanya ang buhay, kinabukasan, kapakanan ng 117 million Pilipinos. So, sana magpakita sila ng klarong resibo kung ano ba talaga. Okay, basa tayo sa mga comments, ha. Che Concepcion, release the medical certificate from your doctor, then I believe it's really diverculitis. Ayan ang sinasabi ko. Roberto Ang, now the time is reckoning. Even on sickness, puti is aligned to ngagba. Kara is asking for a double whammy. Leia Salonga. Leia Evangelista Salonga, hindi siguro ito yung celebrate natin. Cara David Bertiwais is now worrying to BBM. Bravo, bravo. Sana si Martin Luther King susunod. Orly Yeklen, as in, question mark, not feeling well, talaga, hindi naniniwala tumatawa. Paul J. Lorena, every Filipinos right now thinking the same thing. Provincianong Busoy, Cara David is waving again. Appear! Benji Malamog, same story noong nagkalupos tatay niya.
Alam ko ito. 1980s. At may sariling medical facility sa palasyo. Ayaw nilang aminin na unfit to do his duties as president. 66 na ako. Lumaki ako, Marcos Senior Administration. Grade 1 ako noong 1965. Yan, Presidente Marcos. Hanggang napatalsik siya na alam ko yun. Talagang sa loob ng Malacanang, mayroong doon na inaasikaso ang Pangulong Marcos Sr. Yun na nga, yung unang years of his presidency, maganda. As in, maganda. Kaya lang yung later on na, nung nagkasakit siya, dahil sa sakit, naapektuhan yung kanyang trabaho dahil sa sakit. Kaya yun na, marami nang nangyari. So, sana nasa mabuting kalagayan ang Pangulo. Huwag kayong nag-ano ng Cara David dyan. Huwag naman. Ang daming natutuwa. Cara David. To me, hindi. Pangulo pa rin natin yan. Dahil binutuhan natin. Pabayaan na lang natin matapos niyang kanyang termino hanggang 2028. Ganun yun. Sige, 1 week. Nakailang araw na ba mula nung dinala siya sa ospital? Pang-4, pang-5 araw na ngayon. So, anong araw ngayon? Miyerkules? O sige nga, Lunes. Sana lumakas na siya, makapagtrabaho na siya, back to normal. Kaya lang, next week. At palagi pa rin absent, hindi siya maka-attend sa mga public schedule niya. Ay nako, wala na. So, hindi nyo pwedeng itago forever ang katotohanan. Karapatan ng taong bayan nang malaman ang kalagayan ng presidente. Kung itinuturing nyo, nga presidente pa namin siya. Ay kung may itinatago ang Malacanang, bahala kayo sa taong bayan. Marcos Jr., pinayuhang bawasan pansamantala ang kanyang kasipagan. Sobrang sipag ang Pangulo daw. Huwag ka na munang magtrabaho. Bakit? Yung kalusugan niya parang hindi pa ata gumagaling. Pinayuhan ng kanyang mga doktor si Pangulong Marcos Jr. na maghinay-hinay muna sa trabaho matapos makaranas ng diverticulitis. Diverticulitis. Isang kondisyon na ayon sa Malacanang ay dulot ng tuloy-tuloy at masinsing pagtratrabaho ng Pangulo. Ayon sa palasyo, bilang pagsunod sa payo ng kanyang mga doktor, private meetings muna sa loob ng Malacanang ang inaasikaso ng Pangulo habang nagpapagaling at pansamantalang binabawasan ang physical na aktibidad. Binigyan diin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maayos ang kalagayan ng Pangulo at patuloy pa rin itong ginagampanan ng kanyang tungkulin, bagamat may limitasyon muna ang paglabas at public engagements. Dahil dito, hindi na dadalo ang Pangulo sa isang nakatakdang aktibidad sa Intramuros nitong Martes ng hapon. Sa halip, si First Lady Lisa Araneta Marcos ang kakatawan sa programang may kaugnayan sa pagpapaganda at muling pagbuhay ng Ilog Pasig. So, yan po. Ilang araw na ba mula nang napabalitang dinala sa St. Luke Medical Center ang Pangulo? Mag-isang linggo na ba? So hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumalik sa dati kasi nung una talagang everyday na lumalabas. Ngayon, wala. Hanggang Malacanang lang muna. Sinasabi ni Attorney Claire Castro, magandang kalagayan.
I don't know kung maniwala kayo. Magandang kalagayan o ano. Sana nga, magandang kalagayan. Sana nga nagpapahinga lang. Sana nga gagaling siya para magampanan niya ang kanyang trabaho, di ba? Huwag naman kayong mag-isip ng masama. Ang iba kasi dyan natutuwa pa sa wish ni Cara David. Huwag naman. Dahil binutuhan natin yan ng 6 na taon, magtiis na lang po tayo hanggang 2028. Total, malapit naman So, gaano ba kahirap yung sakit na yan? Diverticulitis. Kailan ba yun? January 24. May nabasa akong post. I don't know how true. Parang statement ni Yusek Claire Castro. Ano bang pitsa ngayon? 27 na? Ang mahal nating Pangulo ay nahihirapan ng tumai. Yung magbawas ba? Dahil nga sa diverticulitis. Maliban sa stress, kung ang pagkain ng isang tao kulang ng fibers, talagang mahirap. Kailangan natin ng maraming gulay at prutas sa ating katawan kasi doon mo makukuha ang fibers. Kung palagi lang karne, wala. Naranasan ko yan. After my retirement, dahil may pera ako gusto kong magpahinga, mag-enjoy sa buhay. Nako, lahat ng masasarap na pagkain, lalo na lechon, ano pa ito? Yung liempo. Basta karne. Wow! Sarap. Nako. Biglang, yung health ko, biglang bumaba. Madali akong pumagod, na lumaki ang katawan ko, lumaki ang tiyan, tumaas ang timbang, palagi akong madali kong sipon, matagal gumaling, ang ubo, bumaba yung aking immune system. Mabuti na lang at mayroon akong anak at yung misis ko palagi akong pinapagalitan. At nung nagkaroon ng pandemic, ayun, natauhan ako. Kasi mahina na yung immune system ko Kaya nag-change lifestyle ako. Ngayon talagang tinitignan ko yung diet ko. Hindi ako kakain, hindi ako pwedeng mabuhay sa isang araw na wala akong prutas at wala akong gulay. Sandali ipakita ko. Meron akong, kompleto. Ilan ito? May lansones, rambutan, orange. Sandali may kukunin ko lang. Meron pa akong durian. Ito. Durian. Hinog na Maamoy na. I-open ko na mamaya. Papaya. Everyday. Gulay. Ito. Mayroon kaming stock na lettuce dito sa table na lamesa mismo. Binili ng wife ko. Buhay yan, Pag kumain kami, kuha lang kami ng dahon. Automatic kain. Yan po. Huwag nating pabayaan ang ating health. Kasi nga health is wealth. Aanin mo yung pera. Super yaman mo nga. Aanin mo yung posisyon mo. Ikaw na yung most powerful man on earth o in this country, masakitin ka. Ako, mas gusto ko na lang kahit ultimo, simpleng tao lang ako, halos walang pera, okay lang. Basta wala akong sakit. Kaya, how do I maintain my health? Exercise. Diet, eat properly. Yung wala akong kinakain na mga processed food. Puros natural. Paminsan-minsan, magkain pa rin ako ng Jollibee. Paminsan-minsan lang, pagbigyan ko. Jollibee kasi ang sarap ng Chicken Joy. Paminsan-minsan, magkain pa rin ng lechon. Yung konting pagbibigay lang sa sarili. But most of the time, healthy food tayo. So, good luck sa ating Pangulo. Sana gumaling siya, magpalakas siya para magampanan niya ang kanyang trabaho. Sa mga taong nagnanais na matupad
ng wish ni Cara David, bahala kayo dyan.